Panay kayo vlog ng ganyan, kaya panay rider na, wala nang pasahero. Di mo lang hayaan, kabahan, ma-experience na lang. So ayun ano, parang hindi sila sang-ayon sa ating ginagawang content na nagbibigay tayong tutorial para hindi mahirapan yung mga ibang rider na mag-a-apply. So hindi nila iniisip kung anong dahilan kung bakit ko ginagawa to o anong may tutulong sa kanila nito. Mamaya di-discuss natin yun, no? So ito pa, pili pa tayo na ipapag-comment dito. Tapos ito pa, lahat na ayain mag-MC Taxi para wala nang nagsasakay, BOBO. So ito pa, wala nang CS, puro na MC Taxi. So ayun mga paps, no? Ayan yung mga komento, isa lang sa mga komento dito sa atin sa ating mga ginagawang content, no? Kaya naman bibigyan natin to ng reaction para malaman nila o magkaroon sila ng idea kung bakit ito mahalaga, itong ginagawa nating video ngayon, no? Sana maisip nyo kung gaano kahalaga to. So ito na, alam nyo bakit ko ginagawa to? Hindi dahil sa dahil akala ninyo binabayaran ako ni Angkas, no? Wala po akong sahod kay Angkas, no? Solo biker lang din ako kagaya ninyo at syempre gumagawa ako ng tutorial. Ngayon, ginagawa ko to hindi para kumita kay Angkas, no? Palakas. Since 2016 bikers, solo biker ako. May mga naging grupo na rin ako pero hindi ako nag-focus doon. Pero itong naisip ko, no, para makatulong kay Angkas, no? Kahit na hindi tayo sumasahod kay Angkas, wala tayong connection, wala tayong kakilala sa loob ng opisina. So solo biker lang ako, no? Ito na. Kaya ako to ginagawa is para dumami yung mga biker natin at syempre makatulong din tayo sa ating mga kaibigan, tropa, kamag-anak, magulang o basta kung sino maging gusto maging angkas at biker nang sa ganun magkaroon sila ng mga trabaho, no? At huwag niyo ipagkakait yun mga paps, kung meron kayong nalalaman i-share natin yun sa kanila, no? Huwag kayong magdamot, hindi lang naman tayo gusto mabuhay sa mundong to, no? Meron din mga kapwa natin na walang trabaho, bigyan natin sila ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho. Huwag kayong magdamot, yung mga nalalaman ninyo i-share nyo, no? Huwag nyo sabihin na porket na matumal, ganito, ganyan, dahilan nyo, ganyan. No, mali yun mga paps, no? Ganito kasi, halimbawa, kung ang angkas ay maraming rider, no? At ang pasahero ay hindi nahihirapan mag-book. Bawa, nag-book siya, tapos nahirapan siya kumuha ng rider, nahirapan siya makakuha ng rider. Ang gagawin niya ng pasahero, magtatryan ngayon ng ibang apps. Ilipat yan, magda-download yan ng ibang apps para subukan. Once na masubukan niyo yung ibang apps tapos mabilis makakuha ng rider, doon na lagi yan magbo-book. Aalis na ngayon yan sa atin. Pero kung ang angkas pag nag-book yan tapos mabilis lang siya nakakuha ng rider, napasukan agad siya ng booking o nakakuha agad siya ng rider, so hindi na yan nilipat sa iba kasi bakit pa ako hahanap ng ibang bakit pa ako magka-try ng iba? Itong angkas nito is napakabilis mag-book, mabilis makakuha ng rider. Tapos isa pa, ang mga angkas rider mga talagang legit na legit at sila yung mga nauna na talagang kilala na sa larangan ng MC Taxi. Subok na kumbaga. Kaya mas maganda kung ang angkas talaga, ang angkas tutulungan natin maging mas marami pa tayo lalo ngayon. Dahil iba ang dating sa pasahero, lalo na kapag hindi sila nahihirapan mag-book, lalo na pag rush hour. So ayun mga paps, sana maisip nyo yan. Tapos idagdag na rin natin dito yung skills ng ating mga angkas rider na dumadaan, ay pinapakita natin na sa ganitong proseso dumadaan ang mga biker bago sila maging tunay na angkas biker, no? May mga pinagdadaan silang driving skills assessment, may mga seminar, kompleto yan, no? Yan dapat maging proud tayo. Dapat nga tulungan nyo i-share yung mga video natin kasi pakalat natin na ganito ang proseso sa angkas. Hindi basta-basta, hindi ka basta-basta magiging isang rider ni angkas kung hindi ka dadaan sa ganitong proseso, no? Napakahirap. Kung ikaw ay baguhang rider, hindi ka basta-basta magiging isang angkas biker, no? Hindi ito pucho-pucho lang, Kwento ko lang din sa inyo mga paps, sa mga umabot dyan sa Chineroses, isa yan sa mga napakahirap mag-apply, no? Kung inabot nyo yun dati, no? 2016 yun. Sa mga umabot dyan, congrats sa inyo, no? Isa kayo sa mga solidong rider ni angkas, talagang loyalista, kumbaga. Yan. At siyempre maging proud tayo kasi sobrang hirap ng pinagdaanan natin bago tayo maging sa angkas rider. Sa mga hindi nakakalam dyan, napaka-akitid kasi ng ng obstacle doon sa Chineroses at talagang napakahigpit pa ng mga training officer doon dati, no? Yung mga trainer doon, grabe mga paps, kung di nyo inabot yun, isang tukod nyo, pag nagtukod kayo ng isang beses, talagang babagsak kayo, babalik kayo sa susunod na lang retake nyo. Kasi hindi yun pa pwede magdalawang retake ka nung dati halos kasi sabihin natin na dalawa, pag bigyan ka pa ng isa ulit, kinabang ka sa unang try mo, pangalawang try mo, sakaling pa isahin ka pa. Pero dati ako, isang try nga lang ako noon isang try lang ako talaga dati, talagang pinaretake ako Tapos pagka napatukod ka, hindi ka pwede, talagang sorry ka, ganun kahigpit, bawal ka dun mag-wiggle-wiggle, bawal mga paps, sobrang higpit talaga ron, no? Talagang ganun kahigpit ang proseso sa angkas dati, talagang nila stricto, no? Bago makapasa ang isang rider, no? Kaya kung baguhan ka sa pagmumotor, talagang hindi ka pwede sa motorcycle taxi.
sobrang taas ng ano ng qualification ng angkas talaga dati, sobra. Kahit wala pa silang kalaban dati, yung solo angkas pa lang talaga dati. Grabe na, ang tindi ng ng angkas. Sobrang talagang solid talaga sila pumili ng mga angkas rider. Talagang sobrang subok talaga. Kaya nga nakakatuwa maging angkas eh. Kasi alam nyo ba kung bakit? Sobrang safe sa pagiging angkas rider. Dahil talaga yung mga pinipili nila, solid talaga. Talagang rider talaga kung sa rider. Dumaan sa proper training, no? Nakapag-attend ng seminar yan, no? Alam niyo ba kung gaano kahaba yung seminar dati namin? Halos kalahating araw yun. Maghapon yun. Yung umaga, training skills ka. Tapos yung hapon mo, half day mo, puro mga batas trapiko yun. Tuturo sa inyo yun. Tapos yung paano makipag-usap sa pasahero. Yan. Kung paano yung tamang pagsunod sa batas, yung mga kamote, yung mga kinakaasaran ng mga tao ngayon sa mga kalsada. Naku mga paps, lahat yan tinuturo yun sa angkas. Pero syempre, diskarte ng rider yan kung pag nasa kalsada na, sila na masusunod niyan. Dumaan talaga yan sila lahat sa proper training, no? Lahat yan, seminar, yung mga pag-akit-akit sa gutter, sinasabi nyo, beating the red light, no? Mga paps, lahat ng rider dumadaan sa proper training, no? Nasa rider na lang talaga ang problema kung minsan, no? So hindi natin yan basta-basta mapipigilan, pero lahat yan pinapadalaan lahat yan ng pagpapaalala sa ating apps. May mga notification dyan tayo nare-receive, no? Mag-iingat tayo, ganito, ganyan, meron yan mga paps. Pero focus tayo sa mga biker na ayaw na magpa-apply, no? Gusto nila sila na lang yung biker, no? Mga paps, tandaan nyo, no, bago kayo nag-apply, meron ding mas nauna sa inyo. At hindi kayo nakarinig niyan ng mga ganyang salita na dapat magpa-stop na eh. Hindi ganoon mga paps. Hindi kami nag-iisip ng mga ganoon sa inyo, no. Kung kayo nga mismo, halimbawa, may mga bayin natin nauna ako. Mas may mas nauna pa sa akin, pero hindi ako nakarinig sa mga kapwa ko biker na gano'n, no? Mga nauna sa akin na pa-stop. Stopin nyo na, dapat stop. Hindi yun nagsasabing gano'n kasi alam na nila yung sistema. Mas maraming biker, mas maraming booking na darating sa atin, no? At sa mga hindi nakakaalam dyan, may mga grupo tayo, no? Sumali kayo sa grupo, mga paps. Ito lang mapapayo ko sa inyo, no? Halimbawa, angkas biker na kayo, medyo nahihirapan kayo, sabi nyo matumal, no? Sumali kayo sa mga grupo para mahalaman nyo kung anong diskarte, no? Shoutout nga pala dyan sa grupo ng NRC Team Mamaw yan, mga paps. Salihan nyo yung mga grupo, basta kung saan mang grupo na available na mas malapit sa area nyo, doon kayo sumali. Kasi sa totoo lang, malaki ang tulong ng mga grupo dahil magkakaroon kayo ng idea sa lahat, no? Lahat ng diskarte malalaman ninyo, lahat mapapayuhan kayo dyan ng mga kapwa nyo. Kasi sa totoo lang, akala nyo kabisado nyo na, pero hindi pa, marami pa rin tayong hindi nalalaman. Mas maganda mga paps kung may grupo tayo pag kayo naging isang MC Taxi. Lagi kayong sasali sa grupo dahil iba ang may grupo. Solid dyan mga paps, marami kayong idea yung matututunan. Kaya sumali kayo, lalo na sa mga taga-Kainta dyan. Yan, shoutout dyan sa mga taga-Kainta Angkas Rider. Sumali kayo kung solo biker kayo sa NRC Team Mamaw. Ayan, hanapin nyo lang si President D. Ayan, siya yung presidente dito sa Rizal, no? Yan, hanapin niyo yan. Tapos sumali kayo sa grupo para malaman ninyo kung saan nga ba mas magandang mas magandang diskarte, no? Yan, marami kayong malalaman. At saka huwag niyo mga paps sa mga nag-iisip diyan na pangit daw kasi puro na lang daw biker, wala na daw booking. Mga paps, mas maraming rider, mas dadami yung booking natin, babalik yan sa atin. Kasi sa totoo lang kaya medyo naglilipatan ibang booking, mga pasahero. Dahil konti na rin yung biker ng angkas eh. Pero hindi naman totally konti, marami pa rin. Pero kaya nga hindi tayo eh. Pero mas maganda kung mas maraming biker, mas solid ang natin, magiging apps natin, no? Ulitin ko sa inyo, baka iniisip kasi ninyo, pinapasahod ako ni angkas. May sahod ako kay angkas. No, mali. Wala akong sinasahod doon, sorry. Wala ako talagang doon. No? Solo biker tayo since 2016. Biker, nagkaroon din tayo ng mga grupo, nasalihan tayong grupo. So hindi tayo kasi makapag-focus sa mga meeting, makapagpunta sa meeting kaya lagi kasi ako nabibisi rin. So ayun, no. So kayo, kung gusto niyo maging angkas biker at may mga kaibigan kayo na gusto mag-apply, i-share nyo yung mga nalalaman nyo, huwag nyo ipagdamot, no? Mas maganda dumami tayo para mas dumami yung booking natin. Pag hindi nahirapan mag-book ang pasahero, hindi na naalis sa atin. Tandaan nyo, lalo na pag rush hour, hindi natin, alam nyo yan, pag biker kayo, hindi natin kaya lahat kunin yan. Ang daming booking yan, yan. Ang ginagawa ng pasahero pag nahihirapan sila mag-book, lahat, kaya yan lumilipat na ng ibang apps, tandaan nyo. Kaya yan ang lagi nyong isipin, no? Huwag natin pahirapan mag-book ang ating mga pasahero. Mas maganda kung mag-book nila, ma-accept agad natin, mabilis natin mapupuntahan. Hindi yan lilipat sa ibang apps, mga paps. Yan ang pinaka-the best na pinakagagawin natin, no? Kasi kung sarili lang natin isipin natin, nako, mga paps, talagang
Talagang medyo may hirapan talaga tayo, lalagpak talaga tayo. Tulungan din natin ang Angkas Company, no? Wala naman tayong sinisipsipan dito sa Angkas kasi wala naman tayong mahihita dyan. Pero yun lang, gusto ko lang din talagang, tayo rin kasi may kinabang nun mga paps eh. Tayo rin talaga mga Angkas rider. Hindi naman yung ibang company. Tayo rin mga paps, promise sa inyo. Ibang maraming rider kesa sa kukunti ang rider. Pag nag-book kasi ang pasahero, ulitin ko sa inyo ha, pag nag-book ang pasahero at nahirapan yan mag-book, gagamit yan ng ibang apps o magtatry yan ng ibang apps kung saan mas mapapadali yung booking niya. At kapag napag-book siya ron, hindi siya nahirapan mag-book, yun na yung gagamitin niya lagi. Ano? Magiging optional na lang yung ating apps na Angkas, no? So yun ang mas nakakalungkot. Kaya mas lalong tutumal pag ganun nangyari. Kaya mas maganda, mas maraming booking yan. So ayun lang mga paps, shoutout dyan sa ating mga tropa Angkas Biker, no? Sana maging bukas sa isip nyo yung mga ganitong klaseng usapin, no? Tara, usap tayo. Salamat!